Praise the Lord. So welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 3, day 6. So last na to sa week na ito. Amen. So marami tayong mga Bible verses dito ngayon. Revelation 19:7, the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. So ito ay mga verses na binasa na natin uli. Binasa na natin dati, binasa natin ulit, na ang sinasabi rito ay dumating na ang kasalan ng kordero. At ito ay may sasagawa sapagkat naihanda na ang asawang babae ng kordero. Naihanda na niya yung kanyang sarili. So kapag naihanda na ng asawang babae ng kordero ang kanyang sarili, yan na. May sasagawa na yung kasalan ng kordero. Amen. So sa verse 9 naman, sabi rito, and he said to me, right, blessed are those who are called to the marriage dinner of the Lamb. Nako, kung ikaw ay maisasama dyan, napaka-bless mo. Pero syempre, hindi tayo magpapasya kung masasama tayo dyan o hindi. Okay, sabi rito, those who are called. Ibig sabihin, pinili ito. Pinili ito. Sa isang banda, pinili siya. Pero sa kabilang banda, kailangan i-qualify mo yung sarili mo para mapili ka. Amen. 26. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over this, the second death has no authority. But they will be priests of God and of Christ, and will reign with Him for 1,000 years. Amen. So mayroong mga ilang words dito na pwede nating i-highlight. Katulad yung first resurrection. So yung first resurrection, ito yung best resurrection. Overcomer din to. No? Ang mga overcomer ang mauunang mabuhay na muli. So ito ay tumutukoy sa mga natulog na mandaraig. Amen. Tapos binabanggit dito, okay, na sila ay gagawing mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at sila ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. So yan yung millennial kingdom. Malinaw, di ba, na merong paghahari sa loob ng 1,000 taon. So, hindi ko malaman, hindi ko masyado naririnig ito sa Kristyanismo yung tungkol sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. Pero dito sa atin, sa recovery, masyado natin binibigyan pansin ito. Ang paghahari sa loob ng 1,000 taon. Gantimpala kasi yan eh. No? Lahat ng believer ay naligtas, pero mayroong inihandang gantimpala ang Diyos para sa mga mandaraig. Yan ay ang maghari sa loob ng 1,000 taon. So magbabasa na ako. The mature life becomes the reigning life. So maganda to, di ba? Itong mga araw na ito, pinag-uusapan natin ng maturity. Maturity in life. Tapos sabi niya rito, yung mature na buhay ay magiging naghaharing buhay. Ano ba ibig sabihin nito? Kung na-mature ka, tatanggap ka ng gantimpala. At ito ay ang maghari sa loob ng 1,000 taon. We all should have the aspect of maturity and the aspect of reigning. Actually, it was not Joseph who was reigning in Egypt. It was Jacob, Israel. If you would have asked an Egyptian who was reigning over him, he would have said that a Hebrew, an Israelite, was reigning. Israel was reigning in Egypt because Israel had matured in life. Only a matured life can be used by God for His kingdom, for His reigning. Amen. So, para sa paghahari, ang requirement ay maturity. Na katulad din ni Jacob,
nung siya ay nung si Jacob ay nag-matured, siya ay naghari sa Egypt. Di ba? Ang representative niya ay si Joseph. Pero kung tutusin, ang talaga naghahari dyan ay si Jacob. Kaya pag tinanong mo yung Israelites, sino ang naghahari? Sasabihin niya, isang Hebreo. Israelites. Sino ba yung Israelites? Yung word na Israelite ay Israel. At yan ay si Jacob. Kaya ang talaga naghahari dyan ay si Jacob. No? At ang kanyang paghahari ay resulta ng kanyang maturity. Pag nag-matured ka, maghahari ka. Promise. Promise yan. Amen. So today's reading, the marriage of the Lamb will come after the rapture of the majority of the believers. The marriage of the Lamb will also follow the judgment at the judgment seat of Christ. After all the raptures and before the wedding, there will be the judgment at the judgment seat of Christ to determine which believers will be qualified for the wedding feast. Naintindihan niyo ba to? Dito kasi binanggit yung binanggit yung so maraming item na binanggit dito. Binanggit yung judgment seat. Binanggit yung rapture. Ano pa? Binanggit yung marriage of the Lamb. Okay? At binanggit yung wedding feast. So yan ang mga binanggit sa maiksing talata na to. So ganito yan. Yung judgment seat of Christ, yan ay ang hukuman na kung saan lahat ng believers ay dudulog. Lahat tayo dudulog dyan. Lahat tayo dadaan dyan. So, tinatawag na judgment seat of Christ. Okay. So, dyan sa judgment seat of Christ, okay, ang judge dyan si Kristo. Kaya tinatawag judgment seat of Christ. Hukuman niya ni Kristo. At ang huhukuman dyan ay ang mga believer. No? At dyan sa hukuman na yan, pagpapasyahan niya kung sino ang makakapasok sa wedding feast. At yung makakapasok sa wedding feast, sila yung kwalipikado para maisama sa tinatawag na corporate bride para sa kasalan ng kordero. At ang lugar kung saan gagawin yung paghuhukom, yung judgment seat of Christ, ay sa himpapawid. Sa himpapawid. Okay. Yung kasalan naman, sa himpapawid din gagawin. So, ang ibig sabihin nito, si Kristo mula sa kanyang trono, bababa siya at pansamantala magsesettle siya dun sa himpapawid. So, merong suspension siya doon. So, mag-i-stay siya doon. No? At pagdating ng Panginoon doon, doon niya ilalatag yung kanyang judgment seat. At kapag nandun na, karamihan sa mga believers, mararapture doon sa himpapawid para humarap doon sa judgment seat. At pagkatapos ng pagpasyahan ng Panginoon, kung sino yung mga kwalipikado, okay, na maisama doon sa kasalan, magkakaroon na ng kasalan doon din sa himpapawid. So, ibig sabihin itong judgment seat o hukuman, luklukan ng hukuman ni Kristo ay nasa pagitan siya. Okay. Nasa pagitan siya ng rapture, okay, judgment seat of Christ, wedding of the Lamb. So, yan yung sequence. Lahat ito gagawin sa himpapawid. Kaya nga mararapture yung majority. Halos lahat na mararapture doon. Pero iba naman yung rapture ng mga overcomers. Ito ay rapture ng majority of the saints. Para sa layunin, okay, na makaharap sila kay Kristo sa kanyang luklukan ng
paghahatol. Kakatakot yan, luklukan na yan. Sabi siya, luklukan na yan. Diyan i-decide mismo ng Panginoon kung ikaw ay tatanggap ng gantimpala o ikaw ay didisiplinahin sa loob ng 1,000 taon. Amen. So, yan ay gagawin sa himpapawid. Pagkatapos ng desisyon dyan, hindi ko alam, hindi ko masabi paano niya gagawin yan. Milyong believer, paano niya kakatulad isa-isa. Hindi ko din alam. At hindi ko rin alam gaano katagal yung paghahatol dyan. Wala akong idea dyan. Wala rin binigay na idea yung Biblia. Ang pinapakita lang natin yung sequence ng mangyayari. Yung sequence ng mangyayari. Kaya, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. Pagka-rapture natin dyan, okay, diretso sa judgment seat of Christ. Pagkatapos ng judgment seat of Christ, ang binabanggit natin, yung mga gumulang, sila yung ma-approve. At yung mga hindi gumulang, disapprove dyan. Sigurado ako dyan. Kaya, pwede ko nga sabihin pagdulog mo dyan, more or less, alam mo na. Alam mo na kung ano ang magiging decision dyan. Pero kailangan i-decide kasi yan. Kaya mayroong tinatawag na judgment seat of Christ. So kung minsan ganyan din sa mundo may mga hukuman. Somehow yung mga nadadala dyan, more or less, meron na rin silang idea kung sila ay magiging guilty o maa-absuelto. So, pero dito sa hukuman na ito, walang absuelto. Walang absuelto. Ang meron dito, disiplina o gantimpala. Ano ang disiplina? 1,000 taon. Okay? Sa outer darkness, where there shall be weeping and gnashing of teeth for 1,000 years. Ano naman ang gantimpala? Reigning with Christ. Okay? For 1,000 years. So, tandaan natin yan. Ito mga pinag-uusapan natin dito. Ito ay mga seryosong bagay. Huwag kayo parang, wala, ganyan. Lahat ng ito nililinaw natin. Sapagkat pagdating ng kapanahunan, lahat ito sinasabi natin, magaganap. Magaganap siya. Kaya anong pwede mong gawin? Sabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. What is our salvation? Ang salvation natin is to be transformed and get matured bago ka mapunta doon sa judgment seat of Christ. So, nakakakilabot siya, lalo na para sa mga hindi naging overcomer, hindi na mature, nakakatakot siya. Pero doon naman sa mga nagtagumpay, natamo nila ang pagiging mandaraig, natamo nila ang maturity. Wow! Grabing saya. Grabing saya. Unspeakable joy. Amen. So, okay. So, malinaw na to. Amen. So, if you are rewarded at the judgment seat of Christ, you will participate in the wedding feast. So, malinaw yan. Kung ikaw ay naaprubahan, okay, nabigyan ng reward doon sa judgment seat of Christ, okay, ikaw ay makakadalo doon sa wedding feast. Actually, yung millennial kingdom, yan din yung wedding feast which will last for 1,000 years. Amen. So if you are not rewarded, but are disapproved of by the Lord, you will not perish. Yet you will suffer a loss like that described in 1 Corinthians 3:15. This verse says, if anyone's work is consumed, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Amen. So dito sa Corinthians kasi,
Meron dito isang paglilinaw. No? Ang mga salita kasi sa Biblia, iba't ibang description, pero iisa lang yan. Dito binabanggit niya yung mga hindi na approve. Hindi na approve. So, pakinggan niyo, ang sabi dito, ay work. Hindi siya maturity. Work ang pinag-uusapan dito. Pero ito ay pareho din. No? Kasi merong aspekto ng maturity eh. Meron namang aspekto na related sa work, katulad ng building. Ang building kasi related yan sa work. Ang maturity, related sa life. Related siya sa life. Dito, ang binabanggit is work. Nang ibig sabihin, kung ang iyong gawa, okay, ang gawa dito ay testingin ng apoy. So, yung apoy, testingin niya yung gawa mo. Meron tester dito. Apoy yan, tester. At yung gawa mo, pag yan ay nasunog, magdurusa ka. Ibig sabihin, disapprove ka. Akala nyo, lahat ng gumagawa, approve. May mga gawang disapprove. Kasi sa Corinthians, pinaliwanag niya, pag ikaw ay nagtatayo, dapat yung material na ginagamit mo ay tama. Sabi niya, yung tamang material ay gold, silver, precious stones. Pag tines siya ng apoy, hindi siya masusunog. So, aprobado yan. Pero kapag ang iyong material ay kahoy, damo, pinaggapasan, tinesting ng apoy, sunog yan. So, gano'n ang paglalarawan dito. Pero pag nasunog yung iyong gawa, sabi niya gano'n, maliligtas ka pa rin. Hindi ka magpe-perish. Kasi ang believer, hindi naman nape-perish eh. Na-save na kasi tayo eh. Na-save na tayo sa lake of fire, hindi na tayo mape-perish doon. Pero sabi niya, dahil nasunog yung gawa mo, ang iyong ginamit ay mga inferior na material. No, maliligtas ka rin. Sabi niya, yet through fire. Ang ibig sabihin, didisiplinahin ka ng apoy. Didisiplinahin ka ng apoy. At sa Biblia, merong mga salita na sinasabi, yung mga believer, pwede pa rin masaktan ng lake of fire. Hindi naman sinabi, ihahagis ka doon, parang habang buhay nandun ka na. Pero may pagkakataon na sasaktan ka ng lake of fire dahil sa iyong gawa na nasunog. Masakit yan. Pero mula sa apoy na ito, maliligtas ka. So, pwede natin sabihin, yung disiplina na darating sa loob ng 1,000 taon ay katulad ng apoy. Pag dumaan ka dyan, afterwards, after pagkaraan ng 1,000 taon, ligtas ka na. Paano ka naligtas? Dumaan ka doon sa apoy. Dumaan ka doon sa disiplina. Dumaan ka sa outer darkness. Ano naranasan mo? Weeping and gnashing of teeth. Diyon ang karanasan mo. Apoy kasi yan eh. Disiplina kasi yan eh. Kaya sabi ni Lord, there shall be weeping and gnashing of teeth. So, unang-una, dumaan ka sa disiplina. Pangalawa, nawala yung reward mo. Nawala yung enjoyment. So, hindi ba seryoso to? Seryoso to. Hindi biro ito. Amen. Amen. So the saved ones who suffer loss will certainly miss the wedding feast. Miss the wedding feast. Hindi mo naranasan. Hindi ka nakadalo. Na-reject ka. Then you miss the wedding feast. Amen. According to Matthew 25:1-13, the 5 prudent virgins will be admitted to the wedding feast, and the 5 foolish ones will be rejected. So, ni-refer naman tayo doon sa parable of the virgins doon sa Matthew 25. Yeah, 25. Doon sa parable of the virgins, merong 10 birhen. Yung 5 ay prudent, yung 5 ay foolish. Yung 5 na prudent, nakapasok doon sa wedding feast.
At yung 5 na foolish. Sakit sa mapakinggan. Foolish. Ang foolish kasi, ano yan eh, mangmang. No? At yung mga ordinaryong salita ginagamit dyan, tanga. Mangmang, tanga, walang pagkatanto. No? Ano bang meron yung prudent, yung matalino? Langis. Ano ba ang langis? Espiritu. So, maturity yan. Kaya sila na matured, meron silang langis. At yung foolish, may langis din sila. Pero andun lang sa kanilang ilawan. Yun yung ating espiritu, na merong espiritu na nakamit natin nung tayo ay na-regenerated. Nag-believe na baptized, merong langis sa ating ilawan. Yan ay ang ating espiritu. Pero yung sisidlan, yung vessel, ay tumutukoy sa kaluluwa. Walang langis na lumaganap doon. Kaya na-reject sila. So, ganyan ang spiritual. Kailangan maintindihan mo. Amen. Okay, so magbabasa na ako. Tuloy-tuloy na to. The judgment of the judgment seat of Christ will not determine whether or not we will be saved or perish. So, hindi dyan sa judgment of Christ, i-decide kung na-save ka o magpe-perish ka. Hindi yun. Doon sa judgment seat of Christ, doon i-decide kung tatanggap ka ng reward o ikaw ay madidisiplina. Okay. Kung tutusin, yung judgment, okay, ay may isa pang judgment kasi, yung judgment at the white throne. Doon naman, i-decide na yung mga unbeliever, dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon, they will perish in the lake of fire. So, judgment din yun. Si Kristo rin na nandun. Hindi ka nanampalataya, wala na maraming usapan. Hindi mo tinanggap ang Panginoon, wala kang buhay ni Kristo. Maring na-preach yung gospel sa iyo, hindi mo pinaniwalaan. Hindi ka nanampalataya, hindi mo tinanggap ang Panginoon. Kaya unbeliever ka, wala kang buhay ni Kristo. Kaya, pinakamatindi yan, lake of fire. Yun yung sinasabing perishing. Perishing. Sa Biblia, ang perishing ay lake of fire. So, naalala nyo yung John 3:16? For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes into Him will not perish. If a certain person believe in Him, he will not perish. And what will happen? He will receive the eternal life of God. Kaya hindi siya magpe-perish. Anong ginawa niya? Nag-believe siya sa Panginoon. So sa huling bahagi ng Revelation, babanggitin dyan yung white throne, kung saan yung mga unbelieving people, unbelievers, dun sila hakatulan, okay, ng kamatayan, second death. Perishing is referring to the second death, and that is the death in the lake of fire. Kasi alam nyo, itong lake of fire, hindi naman sa tao hinanda eh. Yan ay portion ni Satanas at ng mga demons. No? Mga allies ni Satanas. Diyan lahat sila ilalagay. No? Pero, itong mga tao, bakit sila maikakas sa lake of fire? Kasi, natisod sila. Nagkaroon sila ng buhay ni Satanas. Okay. Pero dapat naligtas sana sila kung nanampalataya sila at tinanggap nila ang buhay ng Diyos. Pero hindi nila yung ginawa. Hindi sila naniwala. Di ba? Hanggang ngayon, maraming mga tao hindi naniniwala. Mark 16:16, He who believes and is baptized shall be saved. Ang linaw niyan. Paniwalaan mo yung salita na yan. Manampalataya ka at mabautismuhan ka. Pero hindi sila naniniwala. Yung iba nanampalataya, ayaw naman magpabaptize. Hindi naniniwala sa salita. Yung iba naman talagang ayaw din manampalataya. Hindi naniniwala sa salita. So ano mangyayari? They will perish kasi hindi nila pinaniwalaan yung salita.
Ang salita ay ang ebanghelyo. Tandaan mo yan. No, mayaman ka man, mahirap ka, marunong ka man, o ano ka mang klase ng tao, dapat manampalataya ka at mabautismohan ka. Ito sinasabi ko ng malakas. No, sapagat ginagamit ko rin itong platform na ito para sa paghahayag ng totoong ebanghelyo. Manampalataya ka at maligtas at mabautismohan, ikaw ay maliligtas. Hindi ko salita yan. Basahin mo Mark 16:16, yan ay ang galing mismo sa bibig ng Panginoon. Sabi niya, ang sino man na manampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ang ibig sabihin ng maligtas diyan, will not perish. Pero hindi naman yun ang hukuman natin kasi mga believer na tayo. May buhay na tayo ng Panginoon, natanggap na natin siya. So ang judgment natin ay doon sa judgment seat of Christ sa himpapawid. Kaya pupunta tayo doon. Pupunta din ako doon. Pupunta tayo lahat doon. Walang makakaligtas. At doon i-decide kung tayo ay tatanggap ng gantimpala o madidisiplina. Kapag ikaw ay na-approve, makakapasok ka doon sa kasalan. No? At itong kasalan na ito ay gagawin din sa himpapawid at magpapatuloy yung kanyang wedding feast, no, na tumutugma sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. No? So sa pagbabalik ng Panginoon, iseset niya yung kanyang kaharian. So yun yung unang aspekto o bahagi ng kanyang kaharian bago ang bagong Jerusalem sa kawalang hanggan. 1,000 years. Wow. Oh, so wag ka nang tumakbo sa politika, maiksi lang yan. At hindi yan kasing glorious ng maging kasamang hari ng Panginoon. Mas mataas pa yan kaysa maging presidente, maging prime minister. Mas mataas pa yan. At ang term niya, 1,000 years. Ay, pag hindi ka pa naligtas, ewan ko na lang. Amen. Amen. Okay, so, the saved ones who will suffer loss will certainly miss the wedding feast. Okay, so nabasa ko na to. Okay. So, the judgment or the judgment seat of Christ will not determine whether or not we will be saved or perish. It will decide whether we will receive the reward from the Lord or suffer a loss. Only the saved will appear before this judgment seat. Only the saved. Yung mga na-save lang ang pupunta dito sa judgment seat of Christ. Ito yung mga na-regenerate na. Ito yung mga believer ngayon. Ito yung katulad natin, mga believer. Tayo lang ang pupunta dyan. Yung mga unbeliever, hindi pupunta dyan. Okay? Hindi yan itinalagang hukuman para sa kanila. Yan ay hukuman nating mga believer. Judge, tandaan nyo, ang hukuman ng natin ng mga believer ay ang judgment seat of Christ. Ang mga unbeliever ay ang white throne. Diyan ay sa pagkatapos ng millennial kingdom. Okay. Tayo, judgment seat of Christ. So, yan ang ating lugar na pupuntahan. Diyan tayo mag-a-appeal before the Lord. Harapan yan. Hindi ko alam paano gagawin ng Panginoon. Ang dami yan. No? Palagay ko, mabilisan lang yan eh. Approve o disapprove. Disapprove. Approve. Disapprove. Approve. Wala na maraming explanation. Amen. Okay, so, as the Lord is coming down from heaven to earth, He will linger for a time in the air, where He will take care of certain matters. The judgment seat of Christ will be set up in the air, and the wedding will also take place there. After this judgment and after the wedding, Christ will descend with His chosen ones and His army to fight against Antichrist
in the war at Armageddon. O ito, siningit na to. So, ang mangyayari niyan kasi yung scenario ganito eh. Okay, so bababa ang Panginoon. Nandun siya sa trono eh. Physical, bababa siya. At pagdating niya sa alapaap, magsesettle siya ron. At mula doon, yung mga believer, majority, mararapture sila. Doon sa air lang yon, sa air. Okay, at doon sa air na yon, na rapture nila, doon sila dudulog sa judgment seat of Christ. So, doon isa-settle kung sino ang approve at disapprove. Approve para mapasama doon sa wedding feast ng Cordero. So, pagkatapos ma-settle yan, okay na ang mga believer. Once and for all, na-judge na lahat. At yung mga na-approve, so andun ang kasalan, agad-agad magpuproceed siya pagkatapos ng judgment seat of Christ. At yung mga disapprove, pupunta na sila doon sa kanilang outer darkness. Wala na yun. Tapos na yun. So lahat ito, may siguro mga angel ang mag-a-assist dito. Pagkatapos, ng kasalan, sabi niya rito, bababa ang Panginoon. Bababa na siya sa lupa. Kasama ang mga overcomer. Kasama ang mga bagong kasal na mga believer. Sasama sila. At sila ay magiging isang army. At ang Panginoon ang magiging captain nila. Anong meron? Labanan, gera. Yan ang war at Armageddon. Sinong kalaban dyan? Si Antikristo at ang kanyang hukbo. So, mabilis lang yan. Kung gusto niyo malaman yung detalye ng sinasabi ritong war at Armageddon, magbasa kayo ng Revelation. So, bibigyan ko kayo ng konting hint. Yang labanan na yan kasi, okay, yan yung labanan, pinakahuling labanan kasi yan. About 900 million troops ang meron si Antichrist. Ganong kadami. At doon sa lugar ng Armageddon, anong gagawin doon? I-shed yung blood ng hukbo ni Antikristo. At dahil sa dami ng army na yan, yung dugo nila, babaha. Aabot sa pinaka-bridle ng kabayo nila. At yung kanilang mga bangkay, kabayo na matay dyan, milyon-milyon, ay lilinisin ng mga ibon. Tatawagin ng Panginoon yung mga ibon para pagpiestahan, para linisin yung mga patay dyan, pati mga dugo. At si Antikristo at yung kanyang false prophet, intentionally hindi papatayin, huhulihin sila ng buhay. At sila ay ihahagis sa lake of fire. Sila ang unang ihahagis dyan ng buhay. So, more or less, yan yung war at Armageddon. So, yan na yung last war recorded. Pero, syempre, may detail pa yan. Detail pa yan. So, meron ako mga video dyan eh. Hanapin nyo na lang yung Antichrist, the most evil man. Ilang video ang ginawa ko dyan? Mga 3 yata. O 4. 3 siguro. Kasi 3 years ago na yun eh. So, pumunta kayo sa aking sa aking channel. The Slave of Christ channel. Mga nasa last part yan. Kasi marami na yung mga video yung ginawa ko sa MR. Araw-araw isang MR kasi ginagawa ko. So, napakadami na yan. Kung gusto nyo, reviewin nyo yan. So, yung mga ginawa ko noon, nasa last part siya. Sabagat bago ko nag-focus ng video sa mga morning revival, gumawa ako noon ng mga ilang English video ng panahon na yun. At yun ay ginawa ko ng panahon ng pandemic. Walang masyadong gagawin. Pero ngayon, di ko na magawa yan. Pero itong morning revival, at least pinipilit kong gawin. 1 message a day. Pero na lang, siyempre, pag Lord's Day, wala na tayong MR. So, 6 preview every week ang ginagawa ko. So, ang dami na niya, naipon na yan. May 1 year na ba yan? Hindi ko alam eh.
Basta gawa ako ng gawa araw-araw eh. Alam niyo ba itong MR ginagawa ko? Anong oras ngayon? Magta-12 na ng gabi. Minsan sa umaga na siya natatapos. Minsan 1 o'clock ginagawa ko pa. Ako, hindi niyo alam kung gaano ka-busy yung buhay ko. Kaya lang, may grace naman ako para gawin pa ito. So, hindi ko alam hanggang kailan. Amen. Okay, so tapusin ko na ito. Amen. In Revelation 19:5-7, we have the praise of a great multitude. Verse 6 describes the voice of the great multitude, like the sound of many waters, and like the sound of mighty thunders. The praise, like the sound of many waters, proceeds continually, and like the sound of mighty thunders, it displays solemnity. Amen. So lahat ito mga insertion ito. Pagkatapos ng war, nagkaroon na yung great multitude na ito. Praise the Lord, praise the Lord. So mga papuri siya. So hindi ko na elaborate ito. Okay. Now we come to a very crucial matter, the matter of the readiness of the bride. Verse 7 says, "Let us rejoice and exult, and let us give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready." Amen. So, ito yung verse na binasa natin kanina. Okay, so his wife. So, yung wife dito na binanggit, the wife made herself ready. So, sabi dito, yung wife dito refers to the church. So, that is in Ephesians 5:25-24, 31-32. Yung church, okay, ay yung wife dito. Okay. Ngayon, yung wife is the wife of Christ. Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga believers. No? Ang wife ni Kristo ay ang lahat ng mga na-saved ones. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, it comprises of all the believers, binubuo ng wife dito. Okay, so yun yung una. Amen. Tapos the bride of Christ naman, sa John 3:29, okay, yung sa 3:29 naman, ay yung bride of Christ. Bride of Christ. Ito naman yung selected believers. Ito yung mga overcomer. Ito naman yung bride. So yung wife, lahat ng mga believers, ito yung church. Okay, yun naman bride sa John. Okay? Okay. Ay yung bride ni Christ. Okay? Tapos sabi nila, here consists only the overcoming believers during the millennium. Kasi pagdating ng millennium, isang bahagi lang ng mga believer ang nandoon, yung mga overcomer, yung mga matured in life, yung mga na-transforma. Sila yung nandun. Hindi lahat. Okay? Pero pag sinabi mo namang wife, referring to the church, lahat ng believer, okay, ay kasama dyan. Kaya minsan, huwag natin paghalu-haluin ito. Merong mga description kasi ito. Okay, ano pa? Whereas the bride, the wife, in 21:2, ito naman sa Revelation, is composed of all the saved saints after the millennium for eternity. So pagkalipas ng 1,000 taon, okay, pagkalipas ng 1,000 taon, lahat ng believers magkakasama-sama na. Yung mga dinisiplina, okay, mapapalaya na rin sila after 1,000 years. Nako, pag napalaya yan, mature na yan. Mga transform sila. Katulad na ng mga overcomer na na-matured at na-transform. So wala nang problema, wala nang pagkakaiba. Lahat ay katulad na ni Jacob. Katulad na ni Israel, wala nang Jacob dyan. At sama-sama, okay, yan ay pagkatapos ng Millennial Kingdom, maging ang bagong Jerusalem. Amen. So yan yung scenario. Amen. The readiness of the bride depends on the maturity in life of the overcomers.
Furthermore, the overcomers are not separate individuals, but a corporate bride. For this aspect, building is needed. The overcomers are not only mature in life, but are also builded together as one bride. O ito, importante ito. Sasabihin mo, mature ka na. Sasabihin mo, transform ka na. Ang tanong, na-build ka ba bilang corporate bride? Sandaan natin, ang hindi na-build, hindi pa rin sigurado, okay, na bahagi ng bride. Kaya anong makikita niyo dito? Church life. Church life. Oo. Yan ang building ng Panginoon ngayon. So, huwag ka lang magpakasiguro. Sabi mo, ayoko na ng church life. Yung iba nga, openly, pinipintasan na yung church. So, hindi maganda yan. Huwag mong pipintasan ng eklesiya. Baka kung ano mangyari sa iyo. Sabagat ito ay katawan ni Kristo. Ito ay patotoo ni Kristo. Huwag mo siyang pintasan. At kailangan na kailangan mo ito para sa building work. Sabagat ang Panginoon, hindi niya pakakasalan ang mga overcomers isa-isa. Huwag mo sabihin na kumot overcomers ka, nag-grow ka na, o na mature ka na. Pupuntahan ka ng Panginoon, papakasalan kita. Hindi. Papakasalan niya yung corporate bride. Kaya dapat nandun ka din. Sa isang banda, kailangan natin ng maturity, transformation. Pwede natin sabihin, individual yan. Pero, sa kabilang banda, kailangan natin ma-build sa mga kapwa natin na mature, na transform, ma-build. Ang ibig sabihin ng building, sama-samang na itayo, corporately, nakapasok sa loob ng pagkakaisa. Hindi lang na pagkakaisa ng espiritu, kundi sa practical side ng oneness, ng kapatiran, isang kaisipan, isang puso, sama-sama. Amen. Salamat, Panginoon. Nais namin mapasama sa paghahanda ng kasintahang babae na pakakasalan mo sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, paulit-ulit mong pinapaalala na kami ay dapat matransforma at gumulang. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu na gumagawa sa loob namin. Panginoong Jesus, salamat din sa mga paalala mo. Isang araw lahat kami ay dudulog sa luklukan ng paghahatol mo. Upang dito, kami ay tuusin mo. Panginoong Jesus, sa kapanahonang ito, pinakita mo ang kahalagahan ng transformation at paglago sa buhay. Patuloy kami maghabol sa iyo. Patuloy kami magtayo at maitayo sa loob ng Eklesiya. Amen. Amen.